kumain. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ayan, tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Isaiah chapter 53 pa rin, pero nasa verses 8 and 9 na po tayo ngayong gabi. Kagabi, natapos natin, discuss natin ang verses 6 and 7. At sa ating pagpapatuloy, ating tutunghayan ang mga talata sa sinatawag nga nating Little Gospel, at ito po yung Isaiah chapter 53. Alam nating lahat na ang Isaiah ay tinatawag din nating fourth gospel. Fifth gospel actually, apat yung gospel sa New Testament, at ito yung tinatawag na panglimang gospel na within the book of Isaiah. Itong Isaiah chapter 53 ay, kung titingnan mo, ang nilalaman nito ay parang isang maigsing ebanghelyo. Na-summarize daw ng lahat ng nilalaman ng mga turo ng buhay, katuruan, hanggang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Okay, meron tayong bisita sa gabing ito, si Arman, ang aking katrabaho sa Qatar. Long time ago, ano bang taon pa yon? 2006 yata yun, ano? So, napakatagal na. Ayan, almost 20 years. Okay, magandang gabi, kaibigan. At si Brother Edgar ay naandyan na rin. Siyempre, so sige po, ating po pagsisimula, tayo ay manalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Samahan mo kami't gabayan, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral sa mga talakayan po na ito. At ikaw po ang gumabay sa bawat isa na kasama namin sa online. Nasa iba't ibang lugar kami, Panginoon. Ikaw po ang magsaayos ng koneksyon ng internet ng bawat isa, at maging iyong paraan ng pagtuturo na ibibigay mo sa akin. Gabay na po ako at tulungan, Panginoon, maipaliwanag ng ayos ito, at ito'y maunawaan ng bawat isang makikinig at maging mahalagang bahagi ng aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi, Sam. Pastor Sam, salamat. Ikaw ang nag-join ngayon. So, inaasahan natin na ang buong pamilya ay kasama mo dyan. Si Kuya Bob ay nakapila sa tricyclean. Kani-kanina lamang ay tumawag siya at nag-iintay siya ng pasahero. Ayan. Okay, so ating pong pag-aralan at ituloy ang ating talakayan sa gabing ito, verses 8 and 9. Pero i-recap natin sumandali yung verses 6 and 7. Ang sabi sa verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Sa verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. So yung mga talatang natalakay natin kagabi ay tumutukoy sa mga tao na ikinumpara sa tupa, na tayo ay tila mga tupang ligaw o mga taong naliligaw sa tamang direksyon. Alam nating lahat yung comparison ng tupa, kasi yung buhay ng tupa, ayan si Arman ay doon sa lugar na pinuntahan namin, maraming mga tupa doon. Ang tupa ay isang uri ng hayop na maamo at walang sariling pag-iisip. Kung ano ang ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Kung ano ang sasabihin ang nagpapastol sa kanya, kung saan silang direksyon dadalahin, ay doon sila pupunta. So, lagi itong nangangailangan ng pastol. Kung walang pastol ang tupa, sila ay mangangalat, sila ay mapapapunta sa iba't ibang lugar at mawawalan ng direksyon ng kanilang buhay. Ang mga tao sa mundo ay ikinumpara o inihinalin tulad ng Biblia sa tupa, dahil tayong mga tao ay walang sariling pag-iisip. Ang ating isipan, ang ating mga direksyon at pananaw sa buhay ay nakaangkla lagi sa Diyos, kung ano ang kanyang gagawin sa atin, kung ano ang kanyang plano. At kalimitan sa atin ay gaya ng tupa, naliligaw kung hindi natin susundin ang direksyon ng Diyos o yung divine direction or divine will ng Panginoon. Kaya napaka-importante na tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Ngayon, ang sinabi dito sa verse 6, ang buhay natin na malayo sa Panginoong Diyos ay
tila isang tupang ligaw. Kaya nga yung awitin ni Res Valdez, yung siguro 70s pa yata to or 80s, yung tupang ligaw. Napakaganda ng awitin na yon. Tayo'y nagkakalayo-layo, tayo ay kumakalat. Subalit, ibinigay ng Diyos yung kapakinabangan nating lahat. Ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus, para itong mga tupa na nagkalat, napunta sa iba't ibang lugar ay magkasama-sama at mabuklod. At itong ang pagkakabuklod, ito yung kung saan tayo naaanib sa kasalukuyang panahon, yung iisang simbahan na sumusunod na nanampalataya sa Panginoong Hesus na tinatawag nating Ecclesia. Ecclesia Catholicos or Universal Church. Ayan, so, ayan, hindi po ito Roman Catholic Church, Ecclesia Catholicos, ibig sabihin yung kapulungan ng mga mananampalataya sa buong mundo. Ayan. Sa verse 7, tinalakay doon na binugbog ang Panginoong Hesus sa kanyang pagpasan sa ating kasalanan. Sa pinahirapan, inari siyang pinaka-kaawa-awa. Yung mga kaparusahan na dapat tayo itatanggap, siya ang tumanggap. At sa kanyang sitwasyon ng pagpaparusa sa kanya, paghamak, paglapastangan, wala man lang siyang ginawa. Hindi siya nagreklamo, hindi siya sumagot, hindi niya pinrotektahan ang kaniyang sarili. Kung tutuusin, kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Kaya niyang, sabi nga sa mga kwento, kaya niyang magpadala ng 1,000 anghel o 1,000,000 anghel para kubkuben, patayin ang lahat ng mga sundalo ng Romano, mga Pariseo na umaatake sa kanya, pero hindi niya ginawa dahil ang misyon niya ay pahirapan siya at mamatay. No? Saka nakakita na yung tatay mo ipapadala ka sa isang lugar, tapos ang mission mo ay para patayin ka. Sasabihin sa'yo ng tatay mo, anak, pumunta ka sa lugar na yon at papatayin ka doon. Hindi pa parang nakakaano to. Pero yun po ay ginawa ng Diyos. Dahilan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At sa susunod ay nabinabanggit, at ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung gusto mong hindi ka mapahamak sa apoy ng impyerno, ay ang sabi sa Bible, sa John 3:16, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ayan. So sa gabing ito, talakayin naman natin yung verse 8 and 9. Sabi sa verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Okay, nakapako siya sa krus, walang nagtanggol sa kanya. Bagamat syempre sa kasaysayan, nating nasaksihan na si Pedro, si Apostol Pedro, noong siya'y huhulihin ng mga sundalong Romano, ay ilinabas ang kanyang tabak at tatagpasin ang ulo ng mga sundalo. At sa pagtagpas niya, ang tinamaan ay ulo ng tenga ng isang sundalo. Pero ipinahinto siya ng Panginoong Hesus kasi ayaw ng Panginoong Hesus na ipagtanggol siya kasi alam ng Panginoon na siya ay mamamatay, na siya ay dapat na mamatay. In fact, sa kasaysayan ng Ebanghelyo, maraming beses na sinabi niya, ipinahayag niya sa mga apostol ang kaniyang kamatayan. Si Pedro isa sa tumututol kasi hindi naunawaan ni Pedro yung ministeryo ng Panginoong Hesus. Ayaw niyang mamatay si Jesus Christ. Hindi niya naintindihan na ipinadala ang anak ng Diyos sa lupa upang mamatay. Ayan. Okay. Ang talatang ito naglalarawan na ang nagdurusang lingkod bilang pagkuha sa pagkaapi at paghatol ng mga tao. Kinuha niya yung kaapihan na dapat ay kukunin ng mga tao, dapat ay ipapataw sa mga tao. Yung kaapihan, yung parusa, panlalait at kababaan ay na dapat ibibigay sa mga tao, ang Panginoong Hesus ang kumuha. Kaya nga lahat ng mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Imaginein mo natin kung hanggang sa kasalukuyang panahon ay kung hindi namatay ang Panginoong Hesus hanggang ngayon ay ginagawa pa natin yung annual atonement or yearly atonement. Ano po, nagkakatay pa ng hayop and yet hindi pa rin ito makakatubos ng totally sa ating mga kasalanan. Pero dahil namatay ang Panginoong Hesus sa krus once and for all sins had been forgiven. Kaya nga, tetelestai, it is finished, fully paid sa salitang finance or accounting.
Yan. Tinatampok ng talata na siya inalis mula sa lupain ng mga buhay sa pamamagitan ng isang mali at hindi makatarungang proseso kahit na siya ay inosente. Yung mga tinalakay doon sa verse 7 kagabi, tinalakay natin na napaka-unfair ng treatment na ginawa sa Panginoong Hesus. Lahat halos ng proseso sa paghatol sa Kanya hanggang sa pagpapako sa krus ay wala sa proseso. Mali ang pamamaraan, hindi sinusunod ang kanila mismong batas. Subalit ito'y nangyari. Hinayaan ng Diyos at hindi nagreklamo ang tupa, hindi nagreklamo ang Panginoong Hesus dahil malinaw sa Kanya kung ano ang Kanyang layunin sa mundo. Tayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, alam ba natin ang layunin natin sa mundo? Bakit tayo nandito? Minsan, pag may ipinagawa sa atin o may responsibilidad na itinalaga sa atin, ang sasabihin, bakit ako, pastor? Tapos si ano naman, si ganyan. Nagpapakita lang ito na hindi mo alam kung ano ang iyong responsibilidad. Hindi mo alam kung anong ministeryo na nakatalaga sa iyo, kung saan ka tinawag ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus malinaw sa Kanya. His ministry is to die at the cross. Buti nga tayo, ang ministeryo natin ay buhay, hindi papatayin. Paano ka ministeryo natin ay pahirapan at abusuhin ng mga tao? Yan. So, natutunan natin na lahat ay wala sa hustisya, unfair treatment, hindi makatarungan ang paglilitis at pagpatay. Even yung pag-aresto, yung paglilitis, yung pagkundina kay Jesus na parehong mga otoridad ng mga Hudyo at Romano ay ito'y puno ng pang-aapi at kawalan ng hustisya. Napaka-unjust, kaawa-awa ang biktima nila. At kasama pa yung dinagdagan pa ng mga panlilibhak ng mga tao. Linagyan siya ng koronang tinik, nilagyan siya ng damit ng royal robe, no, yung kulay violet, kulay purple, kasi ito yung simbolismo, yung kulay simbolismo ng royal robe, royal dress. Ibig sabihin mga maharlika ang nagsusuot nito dahil nga ang tawag sa kanya ay hari ng mga Hudyo. So siya ay pakunwaring dinukuran at sinasamba, pero ito ay isang insulto sa Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, wala siyang ginawa ni hindi siya nagreklamo dahil nais niyang matupad ang pamamaraan, ang kalooban ng Panginoon sa kaniyang buhay. Magandang gabi, Nanay Ching. Ayan. Okay, so sa kabila ng kawalan ng hustisya, natupad ang ebanghelyo, natupad ang sinabi, ang mga propesiya na ito at nagtagumpay ang Panginoong Hesus. Ang mga ginawa sa kaniya ay talaga namang hindi ka nais-nais. Kung sa atin ito gawin, sa ating kapanahonan ay mag-aalma tayo. Yun nga lang may kaunting unfair treatment na mangyari sa atin ay parang nagwawala na tayo. Malamangan lang ng konti, nagwawala na. Pero ang Panginoong Hesus totally ay napaka-unfair ng ginawa sa Kanya. Well, unfair talaga kung tutitingnan natin. Kasi biro mo, wala naman siyang kasalanan. Pero, bakit siya ang magdurusa? Well, ganoon ang sukatan at yun ang patunay ng pag-ibig, ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya, ang sabi doon, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya'y pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Habang siya nakapako sa krus at naghihirap, wala man ang lumapit sa kanya. Nung nagsabi niyang siya'y nauuhaw, ang ibinigay sa kanya ay isang maasim na uri ng inumin. Diba? Wala man lamang nagbigay sa dami ng tao doon sa baba, even yung mga apostol na nandoon, hindi man lamang nagbigay ng anumang something na makakapag-refresh ng kaniyang lalamunan at yung hirap at sakit na kanyang nararanasan. Wala man lamang nagbigay at talagang parang pinanood pa siya na malagutan ng hininga at nagsisisigaw doon sa krus habang hirap na hirap ang kalalagayan. Pero again, kung tayo manunood ng mga pelikula, maaawa tayo, ano po? At iisipin, bakit ganun ang ginawa sa Panginoong Hesus? Kaawa-awa naman siya, pinarusahan siya. Pero kapatid, kung iisipin mo, pwede namang iligtas ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Pero suppose, kung iniligtas ng Panginoon ang kanyang sarili, ano kaya mangyayari sa ating buhay? Ang Panginoong Diyos na nasa langit, nung kapanahunan na yun na pinaparusahan ng kanyang anak, ay ang sabi nga sa mga kwento ay nakatalikod, no?
Hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, ang sitwasyon ng kaniyang anak. Dahil nasasaktan siya mismo. Sino ba namang magulang ang hindi masasaktan pagka naparusahan o nahirapan ang kaniyang anak? Di ba? Lahat tayo mararanasan natin yan. Pero ito, grabe ang ginawang pag-alipusta sa Panginoong Hesus. At definitely nasasaktan ng Diyos Ama. Pero wala siyang ginawa. Tinakpan niya ang kaniyang paningin. Hindi niya tiningnan dahil ayaw niyang maawa siya. Kasi pag naawa siya, baka makalimutan niya na may mahalagang mga tao na kailangang iligtas. At yun nga, hanggang sa nagtuloy-tuloy ang kaparusahan sa Panginoong Hesus, ipinako siya sa krus, namatay at ilinibing. Pagkatapos naman ng paggalibing, and after 3 days siya ay muling nabuhay. Ang sitwasyon na ito, hindi ko na dinagdetalye masyado. Alam na natin kung ano nangyari at alam natin ang resulta nito. Matapos siyang mamatay ay ilinibing siya. At yun yung pagkakataon na sinasabing natalo na niya ang kamatayan. Kaya it is finished. Ano yung salitang it is finished? Napakalawak ng kahulugan nito. Napakalawak ng sitwasyon na nasasakop nito. Sa mga raming pagkakataon ay natalakay natin ang mga ito, pero pwede nating talakayin uli yan sa mga susunod na panahon. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat po muli sa inyong pagsama. Ayan, sa talatang, ang pinakahuling mensahe ng salitang ito, ng talatang ito, ay sinasummarize sa 4 na bahagi. Una, ang Mesiyas ay aagawin ng di makatarungang kapangyarihan. Ano ba yung sinasabi ditong di makatarungang kapangyarihan? Ito yung kapangyarihan ng mundo na ipinagaba sa kanya. Unjust power, unjust authority of the world. Yung paghatol sa kanya, lahat ng ginawa doon. Then walang iiwan ng mga tagapagmana sa lupa, ngunit nilikha ng isang hindi mabilang na pamilya. Ang sitwasyon na ito yung sinasabi ditong lilikha ng isang hindi mabilang na pamilya, ito yung mga mananampalataya. Walang iiwang tagapagmana kasi hindi naman nagkaroon ng anak si Jesus Christ. Pero ang kasunod nito ay yung lilikha ito ng isang hindi mabilang na pamilya. Ito yung mga taong mananampalataya sa kanya. Ito yung sa kasalukuyang panahon tinatawag natin mga tunay na Kristiyano. Hindi iniintindi ang relihiyon. Ito po yung regenerated Christians. Ito yung totoong mananampalataya. Sa Bible, tinatawag itong born again Christians, no? But by the way, again, yung salitang Kristiyano, it is not a title given at the Bible. Hindi yan ang titulo. Mas maganda nga na tawagin na lang natin ang sarili natin na mananampalataya. Dahil yung salitang Kristiyano, ito hindi nagmula sa isang Kristiyano mismo. Ito'y nagsimula sa mga hintil at ito ay isang insulto sa mga mananampalataya ni Kristo. Parang yung insultong ginagawa sa kanya na ang tinawag sa kanya doon ay hari ng mga Hudyo. Yun ay insulto sa Panginoong Hesus. Yung titulong Kristiyano, insulto yan sa mga mananampalataya. Later on, tatalakayin natin yan at i-discuss ko sa inyo bakit ko sinabing ganoon. Ayan. And then syempre, pangatlo, tunay na mamamatay. Tunay na namatay talaga ng totoo ang Panginoong Hesus, contrary doon sa mga tinuturo ng mga aktivista na hindi siya namatay. Nabanggit ko na sa inyo na dati, tinuturo namin yan doon sa mga estudyante namin sa PUP na si Hesus ay hindi totoong namatay, siya ay nahimatay. No? Dahil siya ay nahimatay sa hirap at sa pagod, tapos siya ay nagpahinga doon sa libingan at after 3 days ay gumanda ang pakiramdam niya, naka-recover, parang na-comatose, parang ganun siguro ang pananaw. Tapos ay hindi siya okay, saglit lang po. Accept natin si Kuya Bob. Gusto ni Kuya Bob magpakita Yan. Ayos, kasi gumanda ang pakiramdam kaya siya muling nabuhay daw. Yun ang sinasabi, no? Parang ano ba yun, hallucination theory ba yun o nakalimutan ko? Pero mali po yun. Dahil napakalinaw na siya ay namatay, yung sinaksak ka dito sa tagiliran, at tinignan ito, tines ng mga sundalong Romano kung talagang siya ay patay na. Yan, maganda gabi Kuya Bob. Salamat sa at nakahabol ka. Ayan. Okay, so
Again, ang isang bagay na dapat nating makita at maunawaan dito, yung ginawa ng Panginoong Hesus na pagpapakasakit bilang kapalit ng ating kasalanan, kapalit sa kaparusa ng ating mga kasalanan. Siya ang nagdusa, siya ang pinahirapan, siya ang ipinako sa krus, siya ang inalipusta para tayong lahat ay magdanas ng kapayapaan, buhay na walang hanggan. Ayan po. So napakatindi ng ating ng kaparusahan na dinanas ng Panginoong Hesus. And kaya dito sa lupa sa ating kapanahunan bilang mananampalataya, wala tayong dapat ikatakot. Kasi ang sabi doon, kakampi natin ang Diyos Kakampi natin ang Panginoon. Sabi sa Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Ano man ang gawin ng mundo, ano man ang gawing insulto sa atin, dahil kakampi natin ang Diyos, wala silang magagawa. Ayan. Sa verse 9, ang sabi dito, siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Ito naman ay propesya tungkol sa Mesiyas na nagsasaad na siya'y bibigyan ng libingan kasama ng mga masasama, dahil siya itinuring na masama. Itinuring siyang kaawa-awa, ngunit ang nangyari ay ilinibing siya kasama ng isang mayamang tao sa kaniyang kamatayan, kahit na wala siyang nagawang kasalanan. Ang talata ay nagbibigay kahulugan sa bilang natupad na propesiya sa Panginoong Hesus. Ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang kriminal, pinakamababang uri ng parusa, at pagkatapos ay inilibing sa libingan ng isang mayamang tao, si Jose ng Arimatea. Sa talatang ito, mahalagang malaman ang mga kontekstong pangkultura. Ang talatang ito ay sumasakop sa propesiya ng paglilibing sa Panginoong Hesus. Ito po, pakinggan natin at napaka-importante. Una, ang mga kriminal ay kalimitang ilinilibing sa isang lugar. Sa panahon ng mga Israelita, hiwalay sa mga mayayaman at mga makapangyarihan. Mayroong libingan sa mga kriminal, sa mga taong outcast of the society at nasa laylayan. Kasi mga walang kwentang tao, mga kriminal ito mga convicted sa panahon natin ngayon. Pero ngayon po, yung mga ex-convict, yung mga convicted pala, mga nasa maximum security ng Muntinlupa, yan po yung mga VIPs, mga politiko po yan, mayayaman. Kaya po baligtad ang nangyayari. At pag sila'y namatay, ilinibing, minsan nasa mga magagandang memorial park pa po yan. Wala doon sa mga libingan ng mga convicted. Ano po, ayan. Huwag nyo na akong tanungin kung saan natin ililibing yung mga presidente natin nandun sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio. Okay. Si Jesus sa usapin ng pagiging kriminal o makasalanan ay napako sa krus at namatay kasama ang mga kriminal. Sa ganitong aspeto, dapat ay doon siya ililibing sa libingan ng mga kriminal. Dahil siya itinuring na kriminal. Bagkat alam natin na hindi naman siya talagang kriminal. Subalit siya ilinibing sa libingan ng isang mayaman, si Jose ng Arimatea. Yan. Sa kasaysayan ng mga Israelita, ang mga taong mayayaman noong panahon ay bumibili ng sariling lupa para sa kanyang paglilibingan. At ihinahanda niya ito habang siya ay buhay pa. Sa panahon natin ngayon, pwede tayong bumili ng lote sa mga memorial park, pwede tayong bumili ng advance ng kabaong na ating paglilibingan at paglalagyan sa atin. So, ganun po yung sitwasyon pag may pera ka. Pero pag wala, nandun ka sa public cemetery. At ito, classic. Matatandaan ninyo, yung mga naging hari ng Israel, inililibing doon sa lupain ni David, sa libingan ng mga hari. Si Abraham, nung namatay ang kanyang asawa, si Sarah, bumili siya ng espesyal na lupain at doon na ilinibing ang kanyang asawa, si Sarah. Ayan, talaga namang pinahalagahan nila yung patay. Ano po? Well, ito'y kultura at kahit naman sa kasalukuyang panahon, ganyan pa rin ang nangyayari. Kung tutusin, pwede nga balutin na lang ng banig, sunugin. Kasi wala naman ang mangyayari, patay na yun Kaya lang syempre, kung ikaw yung kamag-anak, hindi mo yun iisipin gawin Dahil hanggat maaari, pinagtutuunan mo nga ng pansin yung patay. Minsan hindi mo siya iniintindi pag buhay, pero pag namatay na, pinapagkapihan mo pa at binibigyan mo ng magandang bulaklak.
Kaya mga tatay, habang buhay pa yung mga asawa nyo, bigyan nyo na ng bulaklak na puti. Kasi baka pag namatay, saka nyo bibilhan ng bulaklak na puti, aanhin pa niya yon. Useless na po yan. Ano? Ayan. So, yun po. Yun po ang lesson natin, bulaklak na puti. Okay. So, dito, sinasabi dito, yung propesiya o yung sitwasyon na dapat na mangyari kay Jesus Christ bilang kriminal, bilang itinuring na kriminal, na ililibing sa libingan ng mga kriminal ay hindi nangyari. Subalit, binigyan siya ng isang marangal na libing at sa isang espesyal na lugar. Si Joseph of Arimathea ay isang mayamang tao, pero ito'y naging tagasunod ng Panginoong Hesus. At ang naglibing sa kaniya ay yung isang miyembro pata ng Sanhedrin, si Nicodemos, yung nabanggit dun sa John chapter 3. Ito ay mga naging tagasunod ng Panginoong Hesus. Yan. So, doon siya inilibing sa isang libingan ng mayaman na kaya nakilala siya, nalaman ng mga tao. Ang talatang ito ay nagbibigay ng kahulugan bilang isang hula tungkol sa kusang loob na sakripisyo ng Misayas at ang kawalan ng katarungan na kaniyang haharapin. So, nakita na natin lahat yon. Sa paglilibing kay Jesus sa libingan ng mayaman na pag-aari ni Jose ng Arimathea, pinawalang bisa ng Diyos ang layunin ng tao. Ayan. Si Jose ng Arimathea, isang mayamang tao mula sa lugar ng Arimathea, ay humingi kay Pilato ng katawan ni Jesus at inilagay ito sa kanyang sariling bagong libingan. Itinala ito sa John chapter 19 verse 38 to 42. Ang mga mamahaling pabango at lino na ginamit ni Jose at Nicodemo na lalong nagbibigay din sa pagkakasangkot ng mga mayayaman. So, yung nabaligtad yung sitwasyon, binaligtad ng Diyos. Yung pagiging kaawa-awa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay kasama ang mga kriminal sa panahon ng paglilibing sa kanya ay nabaligtad. Well, dito sa aklat na binabasa natin sa Isaiah, propesiya ito at yun nga ang nangyari. Ibig sabihin, nangyayari ang kaparaan at kalooban ng Diyos sa kapanahonan ito. At ito'y alam din natin na yung mga sitwasyon at kalooban ng Diyos ay nangyari. Ang nagpapatunay ang mga bagay na ito na totoong namatay ang Panginoong Hesus, totoong siya'y ilinibing at mayroong mga patunay, mayroong mga eyewitnesses. Kaya doon sa aklat ng 1 John, yun yung sinasabi ni Apostol Juan na nakita nila, nahawakan, nasaksihan nila ang Panginoong Hesus. Ayan. So makikita natin dito na natupad ang mga propesiya at ang Panginoong Hesus sa kaniyang huling hantungan ay ilinibing sa isang lugar na angkop sa isang royal na tao o sa isang maharlika. At doon nga pagkatapos ng ilang araw, alam natin ang nangyari, siya ay muling nabuhay. At pagkatapos ng kanyang paghihirap at pagpakumbaba sa lupa, higit na karangalan ang kanyang naranasan sa kanyang pag-akyat sa kalangitan. Yan. Ang Isaiah chapter 53 verse 9 na ang walang ay nagpapahayag sa pagtatapos na ang walang kasalanang lingkod ay ituturing na isang makasalanan. So nakita natin na yan, na nakatakdang ilibing ng mga kriminal, ngunit marangal na ilinibing sa pamamagitan ng interbensyon ng isang mayamang disipulo. Itinatampok ng talata ang kanyang walang kapintasang buhay. Walang karahasan, walang panlilinlang, walang binibigyang diin, ang kapalit na katangian ng kanyang kamatayan. Itinala ng kasaysayan ng eksaktong katuparan kay Jesus ng Nazaret na kinukumpirma ang katumpakan ng propesiya at ang pagiging mapagkakatiwalaan ng Ebanghelyo. So ang mga nangyaring ito, itong mga tinatalakay natin na galing sa aklat ni Propeta Isaiah ay nangyari sa bagong tipan. Sabi nga natin that is around 600 to 700 years ang diferensya nila nung panahon bago ipanganak, bago mamatay at ilibing ang Panginoon. Pero nangyari. Bakit nangyari? Ano nangyari? Dahilan ito sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Yung propesiya na sinabi sa lumang tipan ay mangyayari sa bagong tipan o sa ibang kapanahunan. Yung mga propesiya na hindi pa nangyayari ay mangyayari bago tayo dalhin ng Panginoon doon sa kalangitan. At yan po ang mga bagay na dapat nating asahan. Ngayon, ano ang pinakabuod na dapat nating matutunan dito sa talatang 8 and
Simple lang po ang isang bagay na dapat nating makita at asahan natin sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita at propesiya niya, gaano man katagal ang diferensya o panahon na ito'y nasabi, mangyayari at mangyayari. Hindi man natin nakikita, hindi man natin eksaktong maranasan, pero sigurado na mangyayari ang salita ng Panginoon. So ito'y ibig sabihin, wala tayong dapat asahan, wala tayong dapat na ipag-isip kung tayo ay totoong mananampalataya, nanampalataya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod sa Panginoong Hesus. Siguradong tayo ay maliligtas. At yung pangako niya, kung paano niya tinupad yung mga propesiya, yun din ay tutuparin niya sa atin, ang kanyang pangako buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi tutuparin niya ng Diyos, ay para saan pa ang kamatayan ng Panginoong Jesus? So yan po ang ating tatandaan, mga kapatid. Meron bang nabasa ka sa Bible na pangako na hindi pa natutupad sa buhay mo? Hintayin mo lang, kapatid, dahil mangyayari po yan. Pero again, hindi po ito tungkol sa pagyaman. Wala po akong sinasabi na propesiya na yayaman ka. Baka mayroong iba sa inyong mag-claim dyan at mag-declare na yaman ako dahil sinabi ni pastor sa pagtuturo. Wala po akong sinasabing ganoon. Hindi ko po sinasabing pagyaman. Ang sinasabi ko po yung salita ng Diyos. Pwedeng pagyaman pero sa aspetong espiritual. Yung pagkakituto sa kanyang mga salita at sa mga pamamaraan sa buhay. Sa usapin po ng pagyaman ay hindi ko po kayang sabihin yan kasi unang-una wala pong sinasabi sa Bible na ang bawat mananampalataya ay yayaman sa material na bagay. Ayan. Okay, so hanggang doon lang po muna ang ating pag-aaral sa gabing ito. Nawa po ay natuto kayong lahat at kung meron po kayong mga dagdag na katanungan o mga reaksyon, mag-message lang po sa akin. Huwag na po kayong mahihiya. Tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aaral at pagkatuto hanggang sa mga susunod na panahon. Bukas ng gabi, ang devotion po natin ay alas 6 dahil Sabado. Tatalakayin po natin ang verses 10 and 11. Okay, salamat mga kapatid. Tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa iyong pagsama at paggabay sa pagtuturo mo po sa amin. Salamat sa buhay ng mga kapatid na nakasama namin, Panginoon, sa gabing ito, sa kanilang pagtitiyaga, sa kanilang commitment at patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo silang pagpalain at gabayan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Ama. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa aming lahat. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat. Si Kuya Bob, si Nanay Gertrudes, si Brother Edgar, at siyempre yung aking kumpare. Diyan sa, hindi ko alam kung nasa ngayon si Arman, nasa abroad pa ba ito o nandyan na lang sa tabi-tabi. Ayan. Si Pastor Nanding, siyempre si Mami Ay, si Pastor Claude, pamilya ni Nati Alma, si Sammy ang nag-join sa gabing ito, account ni Sammy. Ayan, at yung pong ibang nandito na hindi nag-appear yung pangalan, kasi pag hindi ka nag-comment at hindi nag-message, ay hindi mag-appear. Pero maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, kagaya kagabi, akala ko hindi naka-join si Nati Alma, pero ayan, naka-join pala, hindi lang talaga nag-comment. Okay, so muli po, salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.